Good morning. Patiin nga natin yung ating mga katabi ng good morning. Parang sobrang saya ninyo na nag-good morning sa isa't isa. Our theme for today, do this and you will live. Do this and you will live. Our gospel text is about a lawyer, or Luke describes him expert in religious law, who came to Jesus and asked how to inherit eternal life. Maraming mga gumagamit doon sa yung lalaking ito na lumapit sa ating Panginoong Hesus ay isa daw abogado. But si Luke described him as expert in religious law. Sa atin ba yung mga lawyer natin expert din sa religious law? Parang hindi yung law of the land ang sa expert sila. No. So ewan ko kung right yung term na gamitan natin or tawagin natin siyang abogado or lawyer. Nasusundan po natin yung mga ideya ng mga nagbigay ng comment kung paano nila i-describe yung taong lumapit sa ating Panginoong Hesus. And this morning, gusto kong sundan yon. Tawagin natin siyang lawyer. Though maliwanag, yung sinabi ni Luke na expert in religious law. Ito yung lalaki, mga kapatid. Kaya magkakaintindihan po tayo. Kapag sinasabi kong lawyer, you will agree with me. Kasi meron tayong agreement ngayon na tatawagin natin siyang lawyer. Since na magkaiba, marahil, magkaiba yung lawyer natin ngayon at doon sa mga lawyer nila noon. Kung tinatawag na silang lawyer at the time. He came to Jesus and asked about how to inherit eternal life. And Jesus answered him with the law of Moses in a form of a question. Sabi ni Jesus, alam mo ba yung batas? Alam mo ba yung law of Moses? Then, how do you read it? Sabi ng ating Panginoong Hesus. The man answered, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Then Jesus answered, do this and you will live. The expert of the religious law pretended that he knew already who is God. Pretending ito, Kasi hindi na siya nagtanong about doon sa kung sino ba yung Diyos. Kundi sinabi niya, sinagot niya, kasi nga expert siya ng law, at ito ay galing doon sa Old Testament, yung sagot niya. You must love your God with all your source. Ngunit ang tanong niya ngayon, who is my neighbor? Pretending kasi, sabi ko nga, parang alam na niya or kilala na niya yung Diyos na sinasabi niya. Napakagaling ng expert na ito doon sa law. Kasi, kilala niya yung Diyos, pero hindi niya kilala yung kanyang kapitbahay. Di ba?
who is my neighbor? But of course, si Jesus ay alam niya yung kanyang iniisip. And even Dr. Luke clearly expressed the intention of this man why he came to Jesus and asked about eternal life. In reality, mga kapatid, he was not interested doon sa eternal life, but he wanted to test Jesus, to trap Jesus. You know? He wanted to show that he was an expert on the religious law, but not that much impressive to Jesus because Jesus was after on how to follow and obey God's commandments rather than scholarly presented. Ang hinahanap ni Jesus ay yung kung paano gawin yung alam mo. Ang hinahanap ni Jesus ay kung paano gawin yung nalaman at kung paano sumunod doon sa kung ano yung natutunan. Hindi siya nananatili dito. At sabi ko nga, hindi man na-impress si Jesus doon sa sinabi niya. Pero mo, dahil expert siya ng law, alam na alam niya yung batas. And actually, hindi niya sinabi yung 10 Commandments, but he summarized it. Na, love your God and love your neighbor. Ganon kagaling. No? Kaya kapag nakakakita tayo, nakakaharap natin, yung isang taong magaling, na-impress po tayo. But Jesus, mga kapatid, alam niya yung iniisip ng taong ito. And alam niya yung intensyon. Kung bakit nagtatanong siya kay Jesus. Jesus told the parable of the Good Samaritan to the lawyer doon sa kanilang conversation. And dito sa parable po na ito, we can learn different principles from the different characters as presented by Jesus. Unang-una, makikita po natin dito yung priest at saka Levite. The priest and the Levite are known that they are working in the temple. And people expecting them that they are the ones who can extend help to the person who was attacked by the bandits. Ito yung ine-expect ng communities dapat. Pag sinabi mong taong simbahan ka, somebody, ay nag-iisip kung ano ba yung dapat nilang makita sa iyo bilang taong simbahan. At ito yung expected sana na nakikita rin naman doon sa priest at saka sa Levite. Pero anong ginawa nila? According to Luke, pumunta sila doon sa other side ng road at nilampasan nila yung taong hinold up. But, mga kapatid, to justify what they did, i-background po natin. Bakit kaya umiwas yung pare at saka yung Levita? Sabi ng isang commentator, kasi pupunta sila sa templo eh. And gagawin nila yung trabaho nila. Kapag hinawakan nila yung Samaritan, hindi na sila pwedeng gumawa ng kanilang religious rites. And this is positive na pwedeng tingnan. Na tama, according doon sa commentator na yon. Tama ito according doon sa kung ano ba yung batas at kung ano yung trabaho ng pari at saka ng Levita that time. But why Jesus presented this parable to the lawyer? Alam na ng lawyer ito. No? Na yung pari at saka yung Levita ay hindi pwedeng hawakan yung Samaritano. And besides, yung mga Samaritano is tinitingnan nito ng mga Hudyo na mas marumi sa kanila. At hindi sila pwedeng makipag-usap, makipag-mingle. But, doon pa rin, na alam natin na itong mga taong ito ay sila po yung mga taong legalistic and practice strictly
what the law says. Sinusunod nila yon. But, yung tanong ko kanina, bakit sinasabi ngayon ito ng ating Panginoong Jesus? Sa lawyer na nagtatanong sa Kanya. Unang-una mga kapatid, Jesus introduced to the lawyer yung coming kingdom of God. Na yung coming kingdom of God ay hindi na siya nakapailalim doon sa religious law na existing even that time. Na ini-introduce po ng ating Panginoong Yesus yung grace. Ito yung daladala ng ating Panginoon, yung grace coming from God. Hindi na yung law. And napakaraming mga sitwasyon, mga kapatid, na nakita at nabasa natin sa Bible na tinituliksa ng mga tao si Jesus doon sa kanyang mga ginagawa. Especially during Sabbath day and even his disciples. Pero anong sinabi ni Jesus sa kanila? Sabi niya, you hypocrite. Masakit, di ba? Hindi ba pag may nahulog na asno or ano yon, yung hayupan ninyo, even Sabbath day, hindi nyo ba tatanggalin doon? Sabi niya. Tapos sasabihin yun ang mahirap, di ba? Yung term natin na ginagamit, they are religious but not righteous. Religious doon sa naked eye ng human being, but not righteous in the sight of God. Dahil mayroon din naman silang itinatago. So, ito yung inintroduce ng ating Panginoong Yesus sa lawyer. At hindi ito first time. Pero dahil itong lawyer na ito ay pumunta sa ating Panginoong Yesus at nagtatanong at sinasagot din siya according doon sa kung ano yung alam niya. Hindi siya tinatanong na hindi niya alam. Di ba? Then, ito yung bagay na makikita po natin bilang prinsipyo ng Levites at saka ng priest. Yours is yours and mine is mine. Sa'yo lamang yung sa'yo at akin lamang yung sa akin. Yung walang pakialam. Mga kapatid, hindi naman pwedeng wala tayong pakialam sa kapitbahay natin. Di ba? Pero magkaiba yung nangingialam sa may pakialam. Yung may pakialam, I term it na yung pakialam mo ay meron kang concern kasi. Hindi iba naman yung nangingialam. Halimbawa, nakita mo siyang nagdating ng mga appliances, sabihin mo, kimatang nagalan ng mga tatikwartana. Nangingialam ka nun. Di ba? At yung pakialam na sinasabi ko mga kapatid, kapag nasusunugan yung kapitbahay mo, of course, tumulong ka dahil concerned ka. Di ba? Pero yung prinsipyo ng priests and Levites ay, bahala ka sa buhay mo, bahala rin ako sa buhay mo. Yours is yours, and mine is mine. Sa mundo na ating kinagagalawan ngayon, mga kapatid, hindi pwede ito maging doon sa prinsipyo ng isang mananampalataya na katulad po natin. Dahil, concerned po tayo sa lahat ng tao, sa lahat ng kaluluwa, lalo tigit yung mga nangangailangan ng salvation. So this principle will be crossed out in our life. Hindi pwede itong kanya-kanya. Pangalawa, the robbers or bandits always think about how to take advantage of everyone who becomes their victims. Ito yung lagi nilang iniisip no? Ano kaya yung prinsipyo na makikita po natin dito? Doon sa Manila, na-observe po natin yung mga pickpocket. How many times yan na nakakita po tayo ng ganito? Ang hirap lang mag-react. No? From Cubao to Pasay, ito yung area nila noon, sa EDSA. Pag sampa mo ng bus, pipitikin yung wallet, iba yung kukuha. Babangkay niya ng konti, pipitikin, tapos iba yung kukuha. No? Ang gagaling at ang bibilis nila. Ito yung prinsipyo ng magnanakaw. Mine is mine and yours is mine if
I can get it. Ang sa akin ay akin lang, at ang sayo ay sa akin pa kapag nakuha ko. At itong klaseng prinsipyo na ito, mga kapatid, ay nakikita natin kahit saan. And even in the time of Jesus, hindi lang po siya nandun sa parable, but ito ay isang katotohanan na noon ay mayroon ng mandarambong. Na noon ay mayroon na itong prinsipyo. At ang prinsipyong ito ay prinsipyo ng isang makasarili. Hindi marunong magbigay, kundi ang gusto niya ay kumuha pa. Of course, in our principle as Christian, as children of God, cross out ito. Hindi natin kailangan ang prinsipyong ito. Then the third one is the Good Samaritan. At sinasabi kong the best character presented by Jesus in the parable. Biro nyo, tignan po natin. Kung bakit binanggit po ito ni Jesus doon sa lawyer. At kung mapansin po natin, doon sa mga sagot ng lawyer sa ating Panginoong Jesus, yung tanong ni Jesus na, sino ang neighbor? Ang sabi niya, yung taong gumawa sa kanya ng mabuti. Di ba? Ayaw pa niyang banggitin yung Samaritan. No, totoong conversation ito ng lawyer at saka ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya binabanggit na yung Samaritano. Bakit? Kahit bigkasin lang ng mga ito, yung Samaritan o yung mga Samaritano, kahit isipin lang, ayaw nila. Kasi ang paningin nila sa mga ito ay sila'y marumi. Pero ginamit ito ng ating Panginoong Jesucristo doon sa parable. And like I've said while back na ito yung best character doon sa parable. The principle of the Good Samaritan is this. Yours is yours, and mine is yours if you need it. Ang sayo ay sayo lamang, at yung sa akin ay sayo pa kung ito'y iyong kailangan. Ito yung doctrine ng Christianity. Ito yung katuruan ng ating Panginoong Hesus. Others first before yourself. Ito yung isa sa mga prime teaching ng ating Panginoong Hesus na hindi natin maiiwasan. Na hindi natin pwedeng hindi gawin. Kundi ito'y bahagi ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Gusto kong basahin yung verse 33 down to verse 35, mga kapatid. Sabi niya, Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, kakaiba ito doon sa action na ginawa ng Levites at saka ng pare, he felt compassion for him. Pero mo yung hindi lang siya naawa rito. Kasi pwedeng maawa ka na wala kang gagawin. Kawawa naman siya. Dadaanan mo lang. But Luke said, going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Alam niyo, habang pinag-aaralan po natin ito, naisip ko, paano kaya ginawa ng Samaritan sa parable? Isinakay niya kaya, then hinila niya yung donkey? Or magkaangkas sila? But, hindi man natin makita hindi man dinescribe ito ni Luke, pero itong ginawa po niya ay sobra-sobra. Ginamot na niya siya, hinugasan siya, nilagyan niya ng oil, nilagyan niya ng wine, at tinalian, then isinakay pa niya doon sa kanyang donkey. At hindi pa dito nagtapos. The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Yung prinsipyo, sa'yo lang yung sa'yo. At sa'yo pa tong sa akin kapag kailangan mo. Ito'y malaking hamon. Pero ito
ipinipresenta ngayon ng ating Panginoong Hesukristo doon sa lawyer. Na hindi lang siya dapat maalam doon sa mga batas ng relihiyon, kundi dapat ginagawa niya yung mga ito. Mula doon sa pinakamaliit na bagay na alam niya hanggang sa pinakamalaki, and actually sinamarize niya yung 10 Commandments, mga kapatid. Ang tanong, ginagawa ba niya ito? Wala siyang intensyon kundi pahiyain sana ang ating Panginoong Hesus, di ba? Wala siyang intensyon kundi itrap sana ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus hindi naman ganon dun sa kagaya ng iniisip niya na pwede siyang itrap. Sobra-sobra yung ginawa ng Samaritan na ito as presented by Jesus in the parable. Gasam, nangibati pa iti pera. Kat nukurang ko na nagsubliak bayadak. Hindi niya sinabing, nukurang ako, singiram tumutan. Di ba? Singilin mo na siya pagkulang. Hindi Yung full responsibility, yung compassion na kanyang naramdaman, mga kapatid, ay ginawa niya ito in action, sincerely, according to Jesus. So, ibig sabihin, mga kapatid, doon sa mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lang natin kailangang isipin, kundi kailangan natin gawin sincerely. At hindi lang para sa Diyos. Hindi lang yung love our God, no? Ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong puso, etc. Loving people is loving God. Yung pagmamahal natin na pwede nating iparanas sa iba ay eto na yung pagmamahal na pwede nating ibigay sa Diyos. At eto na yung pagmamahal na hinihingi ng Diyos sa atin. At the conclusion of the parable, Jesus asked, which of these three seems to you to have been a neighbor of the one who fell into the robber's hand? The lawyer responds by saying, the one who had mercy on him. Sabi ko sa inyo kanina, maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung character na tumulong ay Samaritano. Pero ayaw banggatin ng expert of the law na ito, yung the word Samaritan. No? Pero intindi ng pagitan nila ng Hudyo at ng mga Samaritano. Kahit banggitin lang yung Samaritan, ayaw niya. Ang sinabi niya yung taong nag-extend sa kanya or yung tumulong sa kanya. The Samaritan's act of compassion as the dynamic equivalent of showing mercy. Hindi sapat doon sa lingwahe ng bawat mananampalataya, ng bawat taong nagkiklaim at nagsasabi, nagdideclare sa kanilang mga sarili na sila ay anak ng Diyos, ay hindi sapat yung salitang kawawa naman at tapos na. But kailangan ito ng action. This is a challenging story, especially for the lawyer na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus wanted him to do something that is not normal to him. Sa kanila, expert lang sila, alam na nila, marami silang alam sa batas, okay na yon. But to serve others first before himself is another thing. And the same with us, mga kapatid. Itong expert in the religious law na ito, mga kapatid, ay naghahanap ng wala sa kanya. Though, napaka-clear ng intention as presented by Luke na hindi naman talaga yun yung kanyang intention. Pero inaabot siya ng Panginoong Hesus mula doon sa kanyang sitwasyon. Jesus introduced the coming kingdom of God. No? Na gusto niyang itong lawyer na ito sana ay makapasok doon sa paghahari ng Diyos. Yung tanong ng lawyer, ito po yung sagot. Do this and
you will live. And this is also the challenge for us all this morning. The third character who has yung best character and principle, mga kapatid, ay yung Samaritano. Kung sinabi ng ating Panginoong Yesus, do this and you will live, doon sa lawyer, sinasabi niya sa atin ngayon, magpatuloy po tayo doon sa ginagawa na natin bilang mga mananampalataya. At mabubuhay po tayo. Mga kapatid, let us glorify our God through our actions and deeds. To God be the glory. Amen.